Sa pagsiyasat ng isang task force na binuo ng Philippine National Police, natumbok ang isa sa mga salarin. Yung dating provincial director dito, si Colonel Neres, ang kanilang finding nga ay yung isa pala dun sa nakabarila nila, sangkot pala. Ang isa pala sa mga isinugod na sugatan sa ospital ay may kinalaman din sa pagpatay sa alkalde. Ito'y ayon na rin sa testigong iniharap ng PNP. Tapos nang nasabi sa akin dun sa ospital na meron din isang tinamaan, doon ko nakita si Angelito na isa sa bumaril sa amin. Namukhaan ko. Sa paggulong na investigasyon, dadagdagan pa mga sangkot sa kaso. Kinilala ng mga testigo sina Cesar de Guzman alias Cabeza na siyang itinuturong direktang bumaril kay Mayor Julian Resuello. Matagal na panahon na yan na tauhan ng father ko. Actually, nagtatrabaho siya sa planta. At doon nga, nagkaaway sila ng tsuhin ko. Kaya tumakbo rito sa Pangasinan. And since then, hindi na namin nakasama. Siya na yung nababalitaan naming naging hired killer. Agad naman sinampahan ng kasong double murder at multiple frustrated murder ang dalawa, kasamang ilan pa sa di nakikilalang mga suspect. Sa kalaboso na uwi si Angelito Soriano habang nanatiling wanted si Cesar de Guzman. Hindi po namin alam kung nasan siya ngayon, pero ang masasabi ko lang, the policemen and the law enforcers are trying to implement the warrant of arrest. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Pero ang ina ng isa sa mga suspect, itinanggi na may sala ang kanyang anak na si Angelito Soriano. Bumisita lang umano si Angelito sa San Carlos dahil inimbitahan siya ng kanyang tiyuhin. Nagulat na lamang sila. Nagbabalitaan na nasa ospital na si Angelito dahil sa natamaan ng bala ng baril. Pumunta ako doon sa police station. Saan yung anak ko, sir? Sabi ko, masakit talaga. Walang ginawa yung anak ko. Tapos, dinala sa kulungan. Pero tila hindi pa natapos ang kaso dahil makalipas ang mahigit 1 taon, lumabas ang isang bagong testigo. Dati akong bodyguard ni Mayor. Tapos, tinanong ako sa yung isang kasama namin kung gusto namin magtrabaho sa Bingan. Tinanong ko naman kung magkano sahod. Sabi niya 6,000 monthly with allowance. Pumayag na ako, sumama. Medyo malaki-laki. Nagtrabaho siya bilang security guard at karpintero sa compound ni Loida Mendoza. Ang among si Loida Mendoza, ang siyang leader pala di umano ng isang gun for hire business. Ayon pa sa bagong testigo, huling linggo ng Marso noong taong 2007, nang bumisita sa compound ng mga Mendoza ang dating mayor ng San Pablo City na si Mayor Douglas Soriano. Darinig daw niya ang naging usapan ni na Soriano at Mendoza ukol sa planong pagpatay kay Mayor Resuello. Gusto nilang ipatumba para pagdating ng sila na naman daw ang uupo. Dahil sa dinig ko, parang hindi na daw nila kayang talunin. Kaya usap ko ni Madam Loida, tinanong sa akin kung kabisado ko sa San Carlos. Sabi ko, opo ma'am, sabi ko. Kasi tagal din ako na nag-score kay Resuello. Narinig mo naman siguro usapan namin, sabi niya. Pwede ba kitang pagkatiwalaan dyan, sabi niya. Umuo ko, ma'am. Tulong itong dalawa mamaya para pagpatay kay Mayor. Ang buong akala niya raw ay hindi siya kasama sa plano. Sa huli siya pala ang magmamaneho ng sasakyang maghahatid sa mga hired killer sa piyesta. Ay sa testigo, nasa 15 pangalan ang dawit sa kaso. Lahat inupahan para patayin ang alkalde. Sa paglabas ng impormasyong ito, mas naging malinaw daw ang kaso ng pinaslang na alkalde. Immediately, na-conduct ng investigation, and then second is na-conduct din kami ng background check. And true to it, yung mga findings namin dun sa mga grupo pala, saka yung mga dati namin mga information, mga intelligence reports, makakatugma naman na the people being mentioned. And then, as to the background investigation and record check that we have conducted, lumalabas talaga na these are criminals.
Nabuhayan talaga tayo ng loob dyan kasi meron tayong pagkakataon na maibigay yung hustisya kay former Mayor Julie Resuello. Sa patuloy na pagsiyasa ng case unclosed, ang naging kaso laban sa mga bagong suspect. Yung salita ng isang conspirator, kung salita lang niya yung panghahawakan,